Hello, hello, Scorpio Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo at hindi beten na mid-September bonus reading para po sa inyong problem solved and manifestations confirmed. So Scorpio, today after watching this reading, solve na ang problema mo at makukuha mo ng manifestations mo dahil hihimayin natin ang iyong buhay para malaman mo yung current situation mo, ano yung humaharang sa iyong manifestations, humaharang sa iyong problems, at ano yung mga bagay na dapat mong gawin, at ano yung missing puzzle piece para totally masolve na yan at makuha mo na yan. Okay? So, sit back, relax, and enjoy our reading. Kunin nyo lang po yung mga resonate kayo, Scorpio ha, and leave the rest. Yung pong iba impormasyon ay para po sa ibang Scorpio yan, kaya relax ka lang. Okay? Use your intuition para makuha nyo po yung akmang messages na kalob sa inyo ng yung spirit guide sa ating reading for today. So Scorpio, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, ako malaking bagay po yan para sa akin every time na meron po tayong free reading for Scorpio po dito sa ating channel. So from the bottom of my heart, thank you again po for not skipping the ads. So, ano naghihintay sa inyo ngayong buong mid-September para po masolve na yung problems na yan at makuha na yung minamanifest mo? Inhale and exhale at the center of your reading. You have the Chariot card. Wow, beautiful. In the area of what's blocking and yung humaharang, you have the Star card. Ooh, interesting. In the area of what you need to do, you have the Ten of Wands. Beautiful. In the area of what you need to focus on, you have the Devil card. Interesting. In the area of what you need to, what's coming in, you have the Seven of Swords. Interesting. In the area of your divine messages, you have the Page of Wands. In the area of your fortune, you have the Queen of Cups. Beautiful. In the area of your near future, you have the Queen of Pentacles. Wow, napakaganda. At ang missing sa buhay mo, ano yung kulang na bagay na parang ito lang yung missing puzzle piece para masolve ang problem at kung manifest mo, ito yan. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end of our reading. But first, ano mo na lingering energy in your background? You have the Hierophant. Wow, you have the blessing this time. Meron kang basbas sa mga bagay na gagawin mo. Ang importante ngayon, Scorpio, kung mawala ka sa nakasanayan mong mundo, kung mawala ka dun sa sistema or sa box, parang kahon eh. Parang nalilimitahan ka kasi sa ginagawa mo. Well, ikaw naman kasi Scorpio, very very rebel ka, very very stubborn ka, you are doing what you want to do at alam ko kayang-kaya mo tong i-implement sa buhay mo. Ang kailangan mong kumawala eh, parang kung ito ginagawa nilang lahat, iba yung sa'yo. Parang ganyan. You are a different kind of soul, kumbaga. No, parang nakita ko rito na hindi mo kailangan na mag-undergo on the same same system kasi alam ko kaya mong gawin kahit ano eh. Kaya mong gawin yung ibang paraan eh. At mamamayani ka doon, doon ka mag-stand out eh. At may basbas ka sa gagawin mong ito. Nakita ko yan. Sabi ng spirits mo, if there's something about the home, pag-usapan na, busiin na. Kung may mga issue sa bahay, sa pamilya, sa mga anak, sa lover, time na for you to have a masinsinang pagtutok sa kanila. Kasi nakita ko parang may sinusumbong sa'yo, parang may isusumbong ka, parang kailangan nyo ng conversation na malaliman, parang ganyan. For others, ikaw ay tinatawag for commitment. No? Kailangan mong makipag-commit sa isang bagay. Parang give your full attention, give your paninindigan sa isang bagay na pag sinabi mong, sige po, tatanggapin ko yan, tatanggapin mo talaga at gagawin mo. Parang ganyan. Parang isang salita, parang ganon. So, you need to be committed on something na inoohan mo this time. In your core energy, you have the Chariot card. Chariot card po ang magbibigay ng malaking impluensya sa lahat ng aspeto ng buhay mo this time. But first, basahin muna natin kung ano yung mga columns mo in different life combinations mo. In the column of good things, mga magandang bagay na papasok sa'yo, you have the Queen of Pentacles, the Seven of Swords, and the Queen of Cups. Both queens are here telling you nurturing power. Pero nakita ko rito na parang magkaiba ang gusto ng puso sa kailangan gawin. Nararamdaman mo ba ngayon yan, Scorpio, na parang meron gusto kang gawin na bukal sa puso mo, pero iba ang nire-require ng ibang tao para lumago ang isang bagay. Nakita ko rito na follow your heart, doon din naman daw pupunta eh. Parang nakita ko na kung ano man yung gusto mong sundin, especially here with the Seven of Swords, meron kang mga bagay na gusto mong gawin on your own, na ayaw mo iasa sa iba, ayaw mo na ipaalam pa sa ibang tao. Parang meron kang gagawin on your own volition, on your own initiative, na parang kumakawala ka sa sistema, kumakawala ka sa guidance ng iba o sa
supervision ng iba. Sabi mo, ako nagagawa niyan, I will do things on my own, wala na akong tiwala sa inyo, parang ganyan. Parang wala kang tiwala sa ibang tao, kaya sabi mo, ako gagawa nito. Ayaw mo rin ipamalita, ayaw mo rin i-broadcast, sabi mo, mas maganda ng tahimik, mas maganda ng sarili ko lang, kaysa sabihin ko pa sa kanila. Kasi nakita ko rito na panahon na para bigyan mo ng chance sa yung mga bagay na hilig mo with the Queen of Cups eh. And doon ka talaga nakita ko, peaceful ka, doon ka mag-excel, doon lalabas yung galing mo, at doon mo makikita na lumalago yung mga bagay in your own pace. Kasi pag may mga tao nangingialam, parang nagugulo ka eh, parang nadi-disorient ka. Parang sayo mo, ayoko nang pumasok dyan, ayokong makialam dyan, ayokong makihalubilo sa inyo. I will do things on my own that will make me happy, at doon lalago yan. Okay? In the area of your current situation, you have the Ten of Wands, you have the Chariot card, and you have the Star card. Nakita ko rito that you are supported, and kung ano man itong gagawin mo, both stars are present in your journey. So, ibig sabihin, you are aligned with the higher self, with the universe, with God. Kung ano man po itong babalakin mo. Alam ko, mahirap, nakakapagod, nakakatakot. Pero ngayon, sabi ng spirit guides mo, you need to focus on this one. Parehong card na nagsasabi na iwanan na yung mga bagay na hindi na para sa'yo. At kung itong inaabot mo, kailangan mo itong bigyan ng maraming atensyon. You are burdened right now with a lot of things. Whether lahat ng mga bagay sa buhay mo ay pinapasan mo. Pero itong bagong gagawin mo, kailangan doon ang atensyon mo eh. So either bitawan mo yung mga bagay na hindi na para sa'yo, may mga responsibilidad ka na hindi mo na kailangan pambitbitin, ibigay mo na yan sa iba para makatutok ka dito. Okay? In the area of your fixing, nakataklob ba po yung ating missing card? Mamaya buksan natin yan. Pero meron ka ditong Devil card and the Page of Wands. Meron papasok sa'yo ng magandang balita o magandang endeavor o magandang project. Something new na may malaking potensyal. Pero hinaharangan siya ng Devil card. Ibig sabihin, either natatakot kang subukan, natatakot kang i-try, o parang feeling mo hindi ka good enough or hindi mo deserving, kaya parang umaatras ka o natatakot ka o ayaw mo aksyonan. Alam mo, nakita ko rito, ang ganda ng cards mo. Page of Wands patungo sa Chariot card patungo sa Queen of Pentacles. Yung papasok sa'yo na new blessing, nahaharapin mo, tatanggapin mo, at gugugulin mo ng oras, at take on mo on a new journey, magbibigay sa'yo ng kasaganahan. Bountiful prosperity. Kaya ngayon, tanggapin ang blessing para dumedire-diretso, wag atrasan, boom, pera ang kapalit. Magandang kinabukasan ng kapalit. Kaya itong devil energy dito, in your area of what you need to focus on, kailangan mo i-let go yan. Mga takot, kaba, duda, alinlangan, pagdadalawang isip, kung may mga taong humaharang sa'yo at pinapaalala sa'yo na mahina ka, hindi ka magaling, kailangan mo silang ilayo sa buhay mo. So pag-usapan natin ang full spread mo, at the center, you have the Chariot card, number 7. Convert niyo po ang 7, special number, anniversary, or baka number sa address mo. This is a confirmation, this message is for you. Chariot card, abante, abante, abante. Sulong. Walang atras abante, walang urong sulong, walang pagdadalawang isip. This is all about you having the courage to move forward. Meron siyang iniiwanan na sa likod niya. Yung city sa likod niya, papabayaan na niya yun, mag-move forward na siya. It's all about you parang leaving something behind, kasi sabi mo, tapos na yon, nag-serve na ng purpose, kailangan ko nang kumawala, kailangan ko nang bitawan kasi hindi na nakabuti para sa akin. Tayo talaga sa'yo para to have on a new journey. At kapag lumalabas po si Chariot card, ibig sabihin nito, successful ito. No? Ito ay sign para sa iyo na yung bagong journey mo, maganda ang bunga, maganda ang ruta, maganda ang patutunguhan. Kaya nakita ko talaga na ang kailangan mo baguhin sarili mo para mag-take on ka na on a new adventure. Masyado ka nakakulong sa isang sistema, sa isang kahon na parang akala mo hindi mo kayang kumawala o kayang abutin pa yung limitasyon mo. Kaya mo eh. The sky is the limit para sa iyo eh. Nakita ko dito, ready ka na. The universe is supporting you, and nasa kamay mo ang manibela kung saan ka pupunta at kung anong gagawin mo. Kaya talaga sabi ko sa iyo, parang urong sulong ka, ready ka na ba? Actually, ready ka naman eh. Alam mo yung sikat na quote na parang, you will know if you're ready enough if you could just step forward. Kapag humakbang ka na, kapag gumalaw ka na, doon mo mararamdaman na talagang ready ka na. Kasi kung puro kapag handa, lahat ng negatibo papasok sa isip mo. Na ay baka matalo ako, baka magkamali ako, baka hindi pa ako prepared, baka kulang pa yung gamit ko, baka kulang pa yung pera mo. Kakaisip mo ng mga kulang na naantala yung pag-andar mo. Pero kung hahakbang ka, you will know na ready ka na pala. So, Chariot card's all about your successful journey moving forward. Lumalakas po ang ulan. Hopefully po naririnig mo pa ako, Scorpio.
Pero blessing yan from God. Ibig sabihin, binabless tong reading natin sa journey mo today. Okay? Chariot card, you have the Four of Pentacles. Yes, panahon na para makuha mo yung financial stability mo. It's all about you picking your lane or picking the alignment for your future. Hinahanda mo na siguro yung para sa ipon, para sa pamilya, para sa bahay, para sa kinabukasan. Pero hindi mo mayayakap lahat ng yan kung punong-puno ang kamay mo. Ibig sabihin, meron ka mga bagay na dapat i-let go. Tulad sabi ko dito, meron ka nang iniiwanan na syudad o iniiwanan na past life mo. Iwanan mo na yan para mayakap mo yung mga bago because stability is here. Paano daw papasok yung mga bagong bagay kung niyayakap mo pa rin yung nakaraan o yung mga bagay na wala nang saysay sa buhay mo o yung mga pagkakataon na alam mong umalpas sa kamay mo pero pinapanghawakan mo pa rin. Time na for you to move on and chase on a new adventure kasi stability ang naghihintay para sa'yo. Okay? In the area of what you need to, what's blocking in your life, ano yung humaharang sa'yo, you have the star card here. The star card, sinasabi niya, yung hope and passion, parang yun ang kumakawala sa iyo eh. Parang wala ka na bang pag-asa? Nawawalan ka na ba ng amor? Nalulusaw na ba yung dreams mo na magbabago pa ang lahat ng ito? Parang kailangan mong palakasin ng kumpiyansa mo sa puso mo na makukuha ko to, akin to, wala makakaagaw nito, ready ako, no? Parang ito na ulit yung pagkakataon, Scorpio, na sign to sa'yo ng yung spirit guides to renewal of hope, renewal of love for something and passion. Kasi nakita ko rito na yung dasal mo pinapakinggan naman eh. Pero parang ikaw mismo, nawawalan ka na ng gana, nawawalan ka na ng hope, nawawalan ka na ng amor sa ginagawa mo. Panahon na para gisingin ang natutulog mong pag-asa. Continue hoping, continue living. Kasi nakita ko rito na kung ikaw mismo ang bibitaw sa pangarap mo, walang ibang magbibigay sa iyo niyan kundi sarili mo lang. Kahit bigyan ka ng 10 milyong tulong dyan sa paligid mo, kung ikaw mismo ay wala ng pag-asa sa ginagawa mo, mahasayang lahat ng yan. So ngayon, rebuild that hope, rebuild that passion, it will be yours pa rin pagdating ng near future. Okay? Star card, Ten of Pentacles. Yes, it's all about the legacy of your family. Parang feeling mo, makukuha ko ba? Para sa akin ba yan? Tatagal ba sa kamay ko yan? Baka hindi, wag na lang. So parang ikaw mismo nalulula ka doon sa grandness o sa laki o sa ganda ng inaabot mo, no? Kasi nakita ko talaga para sa pamilya, para sa mga anak, makabili ng bahay, makabayad ng utang, makapagpundar ng negosyo, natatakot kang abutin siya. Kasi parang sabi mo, imposible, parang hindi ko maabot yan, sayang. Pero paano mo siya maaabot kung ikaw mismo may duda ka? Sa panahon na para manalig ka sa pangarap mo. Kasi ang ganda nito eh, pang long lasting to eh. Kung ang humaharang sa pangarap mo ay pamilya, kapatid, anak, or nanay mo, no? Panahon na para kausapin sila, para ipaliwanag sa kanila na, uy, ito po pangarap ko, ito magbibigay sa atin ng long-term gains, long-term goals, kailangan supportahan niyo ako. Parang ganyan. It's all about family support. It's all about you talking to them, linawin mo sa kanila, para magets din nila kung saan ka nagagaling. Pero more or less, this is something na long term ha. Napakaganda nitong pangarap mo na to. Siguro nga nakakalula, parang ang hirap abutin, no? Pero walang imposible sa ngalan ng Diyos eh. Walang imposible sa ngalan ni God eh. So, ikaw, kailangan baguhin mo na yung nasa isip mo at ilaban mo ito because it will give you a brand new beginning. Kaya, continue hoping, continue praying, fight for your dreams, okay? Bigyan pa kita ng cards. Another one, you have mental contest. Yes, strength isn't from winning. Struggles define strengths. Control, power, repressed. Yes, nasa isip mo lang to eh, itong kahinaan nito eh. Parang kung kaya mo lang daw pagtagumpayan yung kahinaan sa isip at puso mo, mananalo ka. Mapagkatagumpayan mo to at maaabot mo, okay? Another message, you have positive change. Transform pain into strength and empower yourself. Ascend, evolution, free. Yes, kailangan talaga baguhin mo yung mentality mo about your hopes, about your dreams. Kaya ka urong sulong, kaya parang feeling mo hindi ko maaabot. Eh dahil nananalig ka pa rin sa mga negatibong sinabi sa'yo o negatibo mong nakasanayan. Halimbawa, bata ka pa lang, lagi ka sinasabihan na magulang mo na bobo ka, mahina ka, wala ka mararating. O kaya sa school mo, pinahiya ka ni teacher, nagka-present ka sa unahan o sumasagot ka sa unahan sa blackboard, bigla kang sinigawan, pinahiya ka. Kaya parang
naging bubog siya sa puso mo na, ay siguro nga hindi ko maaabot yun, ay siguro nga mahina ako, ay siguro kahit anong gawin ko, hindi ko siya maaabot kasi baka mag-fail lang ako. So parang naka-apekto siya sa'yo psychologically. So parang sabi ng spirits mo na, kung gusto mo talaga maabot tong long-term money, long-term gains, kailangan manalig ka sa sarili mo. Magsisimula yan sa faith for yourself, faith to God, and a faith on your journey. Yun ang kalaban mo this time. Yung pananalig sa'yo, sa sarili mo. Pag natibag mo na yan, nabasag mo na yung kahinaan na yan, makakaabot ka sa mga pangarap mo. In the area of what you need to do, you have the 10 of Wands. May mga bigat-bigat kang dinadala na kailangan mo ng bitawan. Yung mga burden, obligasyon, na hindi na naman na kailangan mong pasanin, pinapasad mo pa rin. Halimbawa, problema ni kapatid, ikaw pa rin nag-solve. Problema ni anak, kahit malalaki na sila, ikaw pa rin nag-solve. So parang sabi dito na, hayaan mo silang tumayo sa sarili nilang paa at kunin mo lang yung mga responsibilidad na kaya mo. Huwag ka nang tumanggap ng mga bagay na alam mo hindi mo na kayang tanggapin. Hindi mo na kayang bitbitin. Panahon na para mag-travel ka lightly. No? Tanggalin na sa braso mo, sa balikat mo yung mga pinapasan mo na hindi mo na dapat dalhin pa. Panahon na for evaluation at kung mawala ka sa sistema na kumakahon sa'yo for a very long time. Nakita ko na kaya hindi mo makita yung ruta, yung daan, yung saysay, yung dedikasyon at motivation to fight more kasi hindi mo na kaya. Masyado mo nang pinapasa ng lahat. Either breadwinner ka or main sole provider. Panahon na para iasa na sa iba o ipasa na sa iba yung mga bagay na dapat nang ipasa. Okay? 10 of Wands, pagaanin ang buhay, travel lightly, learn to disseminate obligations. Hindi lahat yan dapat pinapasan mo. High Priestess lumalabas dito. Yes, believe in your intuition. Pag alam mong hindi mo na kaya, bitaw na. Pag alam mong hindi na para sa'yo, magsalita ka na. Mararamdaman mo yan. And listen to your heart. Sometimes siguro yung katawan mo nag-give up na, no? Yung mental health mo naapektuhan na. Pag ganyan na naramdaman mo, panahon na para mag-isip. Sabi mo, ay kaya ko pa ba? Pag hindi mo na kayang pasanin yung mga bagay na pinapasan mo for a very long time, time na for you to really give it to them. No? Magkaroon ka ng lakas ng loob para dyan. Huwag mo isipin na, ay baka isipin nila na selfish ako, baka isipin nila na makasarili ako, na ayoko na ng responsibilidad, kaya pinapasa ko na. Alisin mo yung guilt sa puso mo. May guilt ka eh. At yan ay karaniwang sakit. Karaniwang sakit yan ng mga breadwinner, ng mga main sole provider, ng mga single parent na ayaw mong kunin yung mga bagay na para sa'yo. Kaya sabi mo, ay baka para sa anak ko na lang to, ay para sa kapatid ko na lang, ay para sa kanila na lang kasi baka may masayang pa. So, may guilt ka lagi. Ngayon, panahon na para bigyan mo yung sarili mo ng kalayaan from something. At alam kong naramdaman mo na yan with the High Priestess here. Bigyan pa kita ng cards. Unang-una, unknown territory. You are exactly where you need to be. Panahon na talaga para kunin yung mga bagay na bago at yun yung talagang tamang ruta. Another message, you have discovering truth. You stand in the light of truth. Yes, yung pagkalinaw mo with the intuition here. Kung ano yung malalaman mo na, kaya pala ako nahihirapan dahil sa kanya. Kaya pala hindi ako makaaba-abante dahil nakakadena ako dito. Sa pangako ko kay nanay, sa pangako ko kay bunso, sa pinangako ko sa lover ko. Kaya pala hindi maubos-ubos ang trabaho ko dito kasi yung trabaho niya pinapasa niya sa mesa ko. So, panahon na para pagaanin ang buhay mo. Okay? Alamin mo yung mga katotohanan and move with that truth. Actionan mo. Okay? In the area of what you need to focus on, you have the Devil card. I-focus mo ang sarili mo sa mga bagay na dapat mong i-let go. Ngayong linggong ito, ngayong buwan na ito. Nakikita ko na malalaman mo ito may-realize mo, kaya pala hindi ako maaba-abante sa buhay ko dahil sa kanya. So, may-realize mo yan. Kung ano yung mga ugnayan mo, yung mga bagay na dapat nang talagang bitawan at putulin. Halimbawa, na-realize mo, bakit ba ako lagi nasi-chismis? Wala naman akong ginagawang masama. And then, na-realize mo, sa kanya pala galing lahat ng issue. Kasi yung kinukwento ko sa kanya, binabalot niya nakakaiba sa ibang tao. Kaya pala, laging dating ko, masama ako sa mga katrabaho namin. So, parang ganyan, parang ma-realize mo, ito pala ang rason. So, cut that cord. Huwag ka na magkwento sa kanya. Huwag mo na siya lagi ibitahan sa lunch. Make sure na umiiwas ka. Binabago mo yung sistema para makawala ka doon sa pangit na sistema. Halimbawa, sa pamilya din, lagi ikaw na lang bigay ng bigay. Parang panahon na para patayuin sila sa sarili lang paa at maging responsable din sila. At hindi ikaw lagi nagdadala ng bigat. Para kung mawala ka na dito sa sistema na ito at maabot mo na yung para sa'yo. Okay? The Devil card also talks about you. Mga mali mong sinasabi sa sarili mo. Baka mamaya
Sinasabi mo sa sarili mo, hindi ko kaya, hindi ko maabot, wala akong solusyon, hindi na ako makaalis dito, na hindi ko yan nabubuo on my own, hindi ako makaalis dito, hindi ko kayang tumayo mag-isa. Naku, naku, sarili mong sinasabotage mo sarili mo. Panahon na para ibangon ang sarili mo, maging independent ka, magkaroon ka ng sarili mong pagkapasya, manali ka sa sarili mong kakayanan at kakayanin mo lahat. Okay? The Devil card, Knight of Wands, your passion. Nakita ko rito, focus on your deepest passions. Kung ano yung mga bagay na talagang gustong-gusto mo makuha sa buhay mo at nahihiya ka lang kunin siya kasi natatakot ka sa judgment ng ibang tao. Halimbawa, pangarap mo makabili ng motor kasi main sole provider ka, halimbawa breadwinner ka. Pero pangarap mo tong motor na yan kasi sabi mo, dream mo yan before pa. Pero natatakot kang bilhin siya kasi sabi mo, ay baka ano sabihin ng mga kamag-anak ko, baka sabihin ng magulang ko, gumagastos ako ng malaki for something. Pera mo naman yan. Parang nakita ko rito na go on with a deep passion na magbibigay sa iyo ng sigla, magbibigay sa iyo ng energy, magbibigay sa iyo ng hope and care and drive para lumaban pa sa buhay. Kasi kung lahi kang nalulugmok sa kadena ng ibang tao o sa mali mong iniisip, paano mo ma-enjoy yung katuparan ng pangarap mo? Halimbawa, pangarap mo maging singer. And then, yun, push ka, audition ka ng audition, apply ka ng apply. Pero sabi ng tita mo, huwag ka nang apply. Lahi ka naman natatalo eh. Ba't ka pa nag-audition? Dito ka lang sa bahay mo, pinapahirapan mo nanay mo, sama lang sama sa'yo. So, nahahadlangan yung kaligayahan mo dahil sa mga taong kinakadena ka. Porque nahihirapan sila para sa'yo, gusto ka na nilang tumigil. Parang ganyan. So, make sure na huwag kang makinig sa mga negang tao. Na kung ano yung mga pangarap mo, desires mo, ilaban mo yan because I know that will make you happy. Okay? In the area of what's coming in, you have the Seven of Swords. Seven of Swords, something na kailangan gawin mo to mag-isa. May mga bagay ka daw na kailangan mo simulan on your own without telling anybody. Because everybody around you can jinx your project, can jinx your plan, your idea. Kasi hindi siguro ngayon to marirealize mo to, Scorpio, na sa tuwing meron kang binabroadcast sa pangarap sa'yo mo, balak kong maganto, balak kong mag-apply dyan, balak kong kunin yun, balak kong ganto, lagi na pupurnada, no? Kasi binabroadcast mo agad. Tapos yung mga tengang nakakarinig, mga taong subconsciously ayaw nilang maganap yun for you. So, na-jinx nila, nahahaluan nila ng negative nilang energy. Kaya ngayon, bilang payo sa'yo, Scorpio, may mga pangarap ka or mga idea, mga plano, huwag mo muna ipamalita. Learn to take it a secret muna. Work in shadows, work in the dark. Saka muna ipamalita kapag tapos na para walang humarang. Okay? In the area of what's coming in then, Seven of Swords, bagong strategy. Ngayong linggong ito, makakahanap ka ng bagong atake para ma-solve na yung problema na yan at makuha yung minamanifest mo. Kung noon siguro mapapansin mo itong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, na para bagang lahat ng actions mo, lahat ng decisions mo, lahat ng solution mo, hindi gumagana. So, paulit-ulit lang, fail. Ibig sabihin, kailangan mo ng bagong strategy. Luma na yung ginagamit mo eh. Luma na yung ginagawa mo eh. Hindi na applicable this time. You need to upgrade. You need to level up. So, new strategy is needed para magtagumpay ka. Sabi ko nga sa inyo, kailangan mong kumawala sa box. Out of the box idea, out of the box plan, out of the box strategy para this time this time for sure bullseye na. Napagsama ko yung for sure saka bullseye, para bullseye mo na yung target mo. Okay? The Seven of Swords is being clarified by, nakita ko rin dito na wala ka ng tiwala sa ibang tao, especially here with the Three of Pentacles. Nakita ko na wala ka ng tiwala sa ibang tao, feeling mo pag pinapasa mo sa kanila yung trabaho, napupurnada, nade-delay, o laging doon nag-uugat yung problema. Pero pag ikaw ang kumilos, alam mo tapos to. Alam mo na kung ano yung strategy mo, yung plano mo, magagawa siya bago pa mag-deadline, parang ganyan. So ngayon, nakita ko rito na you will find people na makakatulong sa'yo at legit na magbibigay sa'yo ng suporta para matapos yung ginagawa mo. Because before, madali kang magtiwala before eh. Para akala mo, pag ginawa ko to, pag pinasok ko sa kanya, magagawa din niya. Pero ngayon nakita ko na you will find a great strategy to work with these people. Kasi karamihan naman sa inyo, hindi naman pwedeng iwasan mo na lang o bitawan na lang yung group na yan eh, o yung katrabaho na yan eh. Parang wala kang choice to work with them, di ba? So ngayon, nakita ko meron kang strategy para maayos yan. Kung merong gusot sa grupo, meron di pagkakaunawaan, parang ikaw yung gagawa ng paraan para maging okay ang lahat o para maging smooth sailing yung ginagawa ninyo. So, yung bola ay nasa kamay mo ngayon, Scorpio. You will gain the strategy, you will gain the tactic para lahat ng pinagkatrabuhan ay matapos. Okay? Napakaganda for you. Nakita ko rin nakikilalanin ka na this time.
Whether yung idea mo papakinggan, yung boses mo ay kikilalanin, at valuable member ka, parang ganyan. So, ngayon nakita ko na you will be rewarded and you will be given the opportunity to step up and step forward with them. Napakaganda for you. In the area for divine messages, you have the Page of Wands. Meron talagang papasok sa buhay mo na bagong opportunity. Tingnan mo naman yung takbo. New opportunity, nalalakarin mo, boom, kasaganahan ng darating. Kaya, huwag mo daw katakutan ha. Ito ang payo sa'yo. Huwag katakutan, huwag atrasan, huwag iwasan. Sabihin mo, why not? Try lang natin, subukan natin. Kahit nakatakot yan, kahit parang bagong-bago sa'yo, hindi mo pa nagawa yan siguro before, and you feel like, kaya ko ba to? Deserving ba ako nito? Baka mamaya mapahiya lang ako. Pero hindi eh. Nakita ko na divinely orchestrated to eh. Kaloob talaga sa'yo to ni God. So, sabi ng spirits mo, try mo lang, subukan mo lang. Baka makita mo sa'yo pala yan. Baka madali lang pala. Baka kaya mo pala. No? So, wag sukuan. Nakita ko rin dito na card of good news ito. Meron kang hinihintay na text, call, or chat, or good news from something or go signal from something. Ito na yun, paparating na siya na magdudulot sa'yo ng bagong adventure. Kaya kung pag dumating na tong good news na to, makakaandar ka na at makakaipon ka na o makakapundar ka na. Parang ganyan. Okay? Page of Wands being clarified by the Two of Pentacles. Yes, ngayon, time para sa'yo para mag-decide. Time for you to really decide on this. Be decisive. Takpan ko lang siya kasi medyo graphic yung picture. Sabi ng Two of Pentacles, panahon na para mamili ka. Timbangin mo. Pupuntahan ko ba yun o atras ako? Susubukan ko ba o magiging duwag na naman ako at makukontento na naman ako sa aking safe zone, sa aking comfort zone. So, panahon na para subukan mo lang, try mo lang. Wala namang masama sa pagka-try eh. Matututo ka naman dyan. May kita mo na kaya mo pang lumago, kaya mo pang umabante, marami ka pang pwedeng abutin. So, make sure na ikaw bukas palad ka sa mga bagong bagay. Okay? Now, the message you have, the first step is taken, you have asked to help. Yes, ngayon panahon na para humakbang ka at makikita mo yung tulong darating yan. So, sabi ko nga sa inyo, payo ko sa inyo kanina, the best move is the first move. Kasi doon mo makikita kung kaya mo na ba, kung okay na ba, kung swak ba sa'yo. Kasi doon mo mararamdaman ay, madali lang pala, kaya ko pala. So, the problem here is you, the first move. Kailangan hakbangan yung mga bagay na naisip mo. Now, the message, be calm and keep going. Yes, kalmahan mo lang. Relax ka lang. Everything will be fine. Basta alam mo yung pinapasok mo, alam mo yung every step mo ay pinag-iisipan, pinagbubusisian, tinitimbang, okay ka. Ang ganda-ganda ng image, kulay green. No? Green and yellow. Be calm and keep going. Payo yan sa'yo ng yung spirit guides. Kalmahan mo lang. Huwag mo agad pangunahan. Kasi natatakot ka para meron kang inhibitions, may takot ka, nag-overthink ka, may pressure agad. So make sure na relax lang tayo. Tignan natin kung para sa atin yan, di ba? So, in the area of your fortune, you have the Queen of Cups. Fortune mo, follow your heart. Nakita ko, this is the right time for you to be happy. The right time for you to get something that makes you passionate, that makes you lovable. Nakita ko parang sobrang saya mo this time. Whether may darating sa yung good news na parang makapaiyak ka sa tuwa kasi parang dumating na siya, or parang the love of your life, you're meeting someone, getting out with someone. I don't know. Biglang pumasok yun, parang you're going out on a date this time, Scorpio. Para sa mga Scorpio, singles yan na. But for some Scorpio na may karelasyon, parang this is the right time for you to be with the one you love. Whether karelasyon, pamilya, anak, o sino man po yung mga mahal mo sa buhay, they will give you the great support this time. So, kung panahon na para mag-enjoy ka, to be happy, nakita ko na magkakaroon ng magandang time to for you. But for some, sa mga pangarap mo, basta sundin mo ang puso mo, it will be great for you. Magandang outcome ito. Alam mo, pangarap kong manahi. Kasi yun ang malapit sa puso mo, yun ang passion mo, no? Makita mo unti-unti, ay, marami may gusto sa ano ko ginaganchilyo ko sa mga tinatahi ko Tapos marami pa nagpapa-order sa'yo. Dumating bigla may client, papatahi daw. So, yung passion mo turns into business. Kaya ngayon, kung saan ka magaling, kung saan ka passionate, mali mo dyan ka kumita, no? So, follow your heart, okay? The Queen of Cups, clarify natin. Queen of Cups gonna be clarified by... You have the Queen of Swords. Wow. Halos kompletuhin mo na. Queen of Cups, Queen of Swords, and Queen of Pentacles. Sinasabi dito na magkaroon ka ng kalinawan sa isip at puso mo. Pareho to isip at puso. Dapat aligned daw. Kung ano yung mga bagay na gusto mo at ano yung mga bagay na naghihintay sa'yo in the near future. Hindi pwedeng magkasalungat daw ang isip at puso. Kailangan swak pareho yan. Magka-aligned, kumbaga. Kasi halimbawa, gusto lang ng isip mong halimbawa pumunta ng Japan, pero yung puso mo wala doon. So baka bumitaw ka doon. Baka iwan mo din.
unang linggo mo pa lang umuwi ka agad ng Pilipinas, parang ganyan. Kasi nasa isip lang parang napilitan ka lang Pero kung parehong bukas sa isip at puso at malinaw sa'yo na yung ginagawa mong yan ay makakabubuti para sa'yo at talagang nandun yung heart and passion mo, hindi mo susukuan yan at ilalaban mo yan hanggang dulo. Nakita ko rito na time na for you to face the truth about something. Kung yan mga bagay na yun, napipilitan ka na lamang at wala na dyan ang amor mo, time na for you to cut that cord and move forward and chase the transformation of your life. Nakita ko rito na sabi ng spirits mo, maging bukas palad ka sa hinaharap at huwag sa past. Yung mga nasa past mo na pabalik-balik na minahal mo, pinahalagahan mo, pero kung talagang past na yan, tuldukan mo na. Matuto kang humarap sa future mo na may bagong pag-asa, na puno ng katotohanan magbase ka sa reality mo. Hindi pwedeng puro hiwaga lang, puro fantasy, puro vision, pero walang nakabase sa reality. Kailangan based in reality pa rin para alam mo yung ina-anticipate mo. Hindi ka puro love, love, love o pangarap lang, pangarap lang, pangarap lang. Pero malayong malayo na pala siya sa reality mo. Halimbawa, gusto mo maging actress, gusto mo maging artista, pero hindi ka naman artistahin, wala ka naman talent sa acting, hindi ka marunong sumayaw, kumanta, takot ka sa crowd, takot ka kung humakbang sa stage. So, kailangan aligned, di ba? So, kailangan yung passion mo, yung love mo, naka-align sa reality mo at alam mo yung mga dapat mong gawin para abutin siya. Okay? Napakahalaga yan for you. Halimbawa, sabi ko nga sa inyo, passion mo manahi, magaling ka manahi. So, kailangan alam mo yung right step mo. May makinilya ka ba? Makinilya ba tawag ng ng machine? Sewing machine? Hindi, no? Makinilya, di ba parang sa yung typewriter. Halimbawa, may sewing machine ka. Yan, sewing machine na lang para tama ang translation. Halimbawa, may sewing machine ka ba? Meron ka bang makakukuha ng mga retaso, mga tela? Kailangan may concrete kang step na based in your reality para yung gusto mong sundin sa puso mo maganap siya. Okay? Fortune mo, bigyan kita ng mga cards. Unang-una, you have spear, heartache over what you no longer have. Yes, ngayon panahon na para bitawan. Kaya medyo masakit yan kasi bibitawan mo Kasi once in a blue moon, minahal mo yan At naging mahalaga sa'yo. Pero ngayon kailangan mo na harapin ang katotohanan na hindi na siya mahalaga, hindi na siya okay. Panahon na para bitawan. Masakit pero yan yung tamang proseso para makaalagwa ka na. Bird flying news is on the way. Yes, sabi ko nga sa inyo, may hinihintay kang good news, call, text, or chat, or email, or go signal from someone. Ito yun, garantisado, may news kang paparating. Now, the message of club, someone will try to make you or do something against your will. Yes, ito yun. Sabi ko nga sa inyo, kung napipilitan ka lang sa isang bagay at ayaw mo talaga yan, time na for you to stand up for yourself and say no. No? Maglagay ka ng boundaries. Tell them na sorry po, hindi po ako komportable dyan, ayokong gawin yan. Learn to say no in a nice way naman. Pag alam mo hindi para sa'yo, learn to reject things, okay? Hindi mali yun. Especially kung hindi bukal sa puso mo. Now, the message you have, harp, great happiness. Yes, meron ka daw great happiness this time. Now, the message you have, grasshopper, situations in the balance that require careful handling. Yes, may mga bagay kang kailangan balansehin, kailangan tignan, busisiin, para to make sure na moving forward, walang aberya. Now, the message you have, ear, good news. Yes, 2 beses lumabas. Meron kang good news na makukuha this time. So, congrats po. In the area of your near future, you have the Queen of Pentacles. Congrats kasi nakita ko talaga dito may paglago sa kung ano man po yung gagawin ninyo. Kung ito man ay negosyo o expansion ng yung ginagawa, career man ito or passion project, ito yung mga bagay na aalagaan mo. So pag inalagaan mo siya, alam kong lalago yan in your hands. Kasi passion mo yan love mo yan So alam ko na kahit pagod, kahit puyat, you continue showing up every day. Lahat babangon ka every day on the dot. Pag kailangan ka doon na 7 a.m., nandun ka na 7 a.m. Kasi alam mo kung gaano kahalaga to. At pag sumikapan mo to every single day. Kaya dahil sa dedikasyon mo na yan, sa nurturing power mo, sa galing mo, sa diskarte, talagang lalago ito sa buhay mo. At ito yung sasagot sa lahat ng pangangailangan mo. Some of you, nakita ko na magkakaroon ka ng resources. Kung ngayon naghahanap ka, saan ako kukuha ng ganito? Saan ako dudukot ng pambili ng ganyan? Pambayad sa utang, pambayad sa hulog. Magkakaroon ka ng tamang resources para every month hindi mo na paproblemahin kung saan ka dudukot. Because bountiful ang surroundings mo. Makakadukot ka anytime that you need at hindi ka na mamroblema sa mga bagay na yan. Okay? Clarify natin. Queen of Pentacles being clarified by you have the 8 of Swords. Yes, iniisip mo na naman na wala, kapos, kulang. Na paano to, baka may hindi ko magawa, baka mamaya ikapos ako, baka mag-fall short ako, baka hindi ako deserving. Nako, nasa isip mo lang yan, itapon mo sa area yan. Makakahanap ka ng paraan para ma-solve to mga problema mo. The resources are there. Kung iniisip mo, hala, kailangan ko na magbayad, wala akong mahiraman, wala akong makuha na ng utang,
wala akong makuha na ng pera, paano to? Makakahanap ka. Nasa isip lang yan. Pinoproblema mo agad. Puro ka nega ka kasi. Dapat positive thinking muna. Isipin mo, ay, may solusyon ako dyan. Ay, wag mong problemahin yan. May solusyon dyan. Kayang-kaya ko yan. May lusot tayo dyan. May resources ako dyan. May diskarte ako dyan. Yun ang lagi mo isipin para lahat ng problema, may solusyon agad. Okay? In the area of what's missing, ano yung kulang? Ano yung missing puzzle piece? Ito na lang yung kulang para ma-solve ang problem, makuha mo na manifest. You have, wow, King of Cups. Sabi dito, kalmahan mo lang. Tamang-tama to. Tong be calm and keep going. Sabi rito, kalmahan lang, relax lang, huwag kang madali, huwag ka sabog ang damdamin. Yun ang problema mo daw this time Scorpio bigla-bigla kang sumasabog, mamaya, pag-uusapan lang yung issue, nag-walk out ka kaagad, subisigaw ka kaagad, nagbabalik taktakan kayo agad, sigawan, no? Panahon na para maupo, kalmahan, relax, kung may dumating na problema, huwag atakihin siya ng galit. Huwag atakihin ng emosyon. Lagi mong panghawakan ng emosyon mo at isip ang pairalin mo. Learn to balance everything. Halimbawa, may sinabi si Pinsan na, huy, Pinsan, sabi daw ganto ka daw, sabi ni ganyan. Ikaw naman, bigla ka sumugod ka kaagad without knowing the truth. Inalam mo ba kung tama yung sinabi ni Pinsan? Inalam mo ba kung totoo ba yun, narinig niya? So, make sure na bago ka kumilos, dapat hindi emosyon ang nagpapaandar sa'yo. Learn to cultivate your heart, protect your emotion. Huminga ka na maraming beses bago ka magsalita, bago ka kumilos, bago ka mag-decide. Okay? Nakita ko rito na kahit anong gulo ng paligid, dapat paratilihin mong kalmado ka. Go for a long walk. Kung galit ka, maglakad-lakad ka. Kung gusto mong sumabog, mag-swimming ka, maligo ka. Kung pagod na pagod ka at parang sobrang painful, matulog ka. No? May mga bagay kang alternative na pwede mong gawin para kumalma ang puso mo at hindi ka makadagdag doon sa problema. Make sure na ikaw mismo alam mo kung paano mag-restrain o kontrolin ang mga nangyayari para hindi makadagdag sa pagsabog ng mga kaganapan sa buhay. Ngayon, sabi rito, utak ang kailangan, hindi emosyon. Okay? King of Cups, clarify natin. King of Cups being clarified by you have the Queen of Cups, yes. Mag-asawa ito. King and Queen of Cups are here. Sabi rito, panahon na para yung puso mo ay kalamayin mo. Hindi pwedeng sa lahat ng bagay pinagalaan mo ng atensyon. Sometimes isipin mo, worth it bang patulan ko yan? Kung hindi, okay, wag na. Kasi hinaharangan yung kaligayahan mo So make sure na you always choose what makes you happy. Isipin mo lagi kung ano yung kapatol-patol at ano yung hindi. Isipin mo kung ano yung pagalaanan mo ng effort or hindi. Hindi lahat ng bagay yung papatulan mo. Hindi lahat ng bagay na yan aasikasuhin mo. Hindi lahat ng bagay na yan lalamo ng oras mo. Kailangan alamin mo kung ano yung valuable, kung ano yung mahalaga lang, at doon ka maglaan ng effort at time mo. Ngayon, ipangako mo, kakalmahan ko lang, papanghawakan ko emosyon ko, pipiliin ko lang yung mahalaga. Yung ibang bagay, hindi ko ibibig deal, hindi ko aasikasuhin, hindi ko hahayaan na sirain ang mood ko. Parang ganyan. Because this is really valuable para sa'yo. Mahalagang mahalaga ito na pagtuunan mo ng pansin para hindi maka-apekto sa manifestation mo at hindi makasira sa problemang sinasolve mo. Kaya ngayon, importante ang emosyon. Okay? So Scorpio, that is your mid-September problem solved and manifestations confirmed. Palakpakan po dahil solved na yan. Ma-solve na yung problema mo at makukuha mo na manifest mo after this reading. So, manifestation dusts po para sa inyong lahat. Manifestation dusts. And thank you again for watching hanggang dulo. I love you, Scorpio. This has been James sa James Arrow PH. God bless everybody.